Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 12 hanggang 14. Hindi sa nakamtan ko ng mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Today, pag-usapan po natin yung ating mission. Actually, yung mission po, ang tawag po dyan ay layunin. Dapat po ay marunong tayong mamuhay sang-ayon po doon sa layunin or mission na meron po tayo. At ang nagpapalakas po sa atin sa buhay na ito, kung hindi po nyo napapansin, ay yung pong ating mission o yung layunin natin sa buhay. Ano po? Kaya ang Panginoong Jesus, malinaw sa kanya yan Kaya niya nagawa po ang lahat ng bagay. Sabi sa John chapter 4 verse 34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So, kita po ninyo, maging ang Panginoong Jesus po nung naririto po siya sa lupa, meron siyang mission o layunin na mahalaga. Kaya, para doon po siya nabubuhay. Ganun din po si San Pablo. Malinaw po dito sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Ang tinatalakay dito ni Apostle Paul ay yung kanyang mission or yung layunin niya na maipalaganap ang mabuting balita. Kaya ginagawa niya po ang lahat. At sinasabi po dyan, may inaasahan siyang gantimpala. At siya'y nagpapatuloy sa layunin na yon hanggang sa marating niya po yung kanyang panawagan na makibahagi po sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo po, kung gusto po nating maging matapang sa buhay na ito, dapat po meron tayong misyon. Maaring yung mission natin hindi naman katulad ng kay Apostle Paul. Maaring simple lang yung everyday na bubuhay ka para ipaglingkuran yung buhay mo sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi naman kailangan spiritual yan, nang katulad ng kay Apostle Paul. At maaring yung mission mo today mag-provide sa iyong pamilya, maging blessing sa iyong pamilya, mahalaga din po yun. Pansinin po ninyo kung may mga bagay po kayong pinaglalaban sa buhay, tumatapang kayo. Bakit kaya sa Biblia binabanggit po yung mga ginagawa ng tao sa huling araw? Ang sabi po rito sa Matthew chapter 24 verses 37 to 38, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. So pansinin niyo po bakit kailangan pang banggitin ng Biblia yung activity ng mga tao bago dumating ang Panginoon. Katulad daw po nung panahon ni Noe. Kasi makikita po ninyo sa huling araw maraming taong namumuhay ng walang mission. Masaya na lamang sila sa kanilang ginagawa sa araw-araw. Sabi nga rito, nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa. Yun na lang ang dahilan ng kanilang pamumuhay. Pero alam niyo po, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi may malalim pong dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. Kaya sa huling araw po, maraming taong walang misyon, walang layunin sa buhay, kaya madali silang matakot, madali silang panghinaan ng loob. Pero kapatid, kung ikaw ay merong misyon sa iyong buhay, tatapang ka, lalaban ka sa buhay na ito at hindi ka matatakot kahit sa mga panahong katulad po nito.
dinagdadaanan po natin. So your strength lies in your mission. Yan po ang magmumove sa'yo. Yan po ang magmumotivate sa'yo araw-araw. At yan din ang magbibigay sa'yo ng dahilan kung bakit kahit ikaw ay naka-experience na ng failure o setback, hindi ka nadi-discourage. Katulad ng sinasabi dito ni St. Paul, nililimot niya ang nakaraan at sinisikap niyang makarating doon po sa kanyang patutunguhan. Ganun po kasi ang taong may misyon, hindi siya madaling ma-discourage, mawala ng pag-asa. At higit sa lahat, yung taong may misyon, lagi siyang may inaasahang mabuting magaganap sa kanyang buhay. Dito po sa mga talatang binanggit natin sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14, inaasahan ni Apostle Paul yung kanyang gantimpala. Ano po, ganun po tayo sa buhay. Ano po, lagi nating paiiralin yung pananampalataya para madaig yung takot at lagi tayong naka-aim doon po sa ating prize. Kumbaga, yung ating isipan, yung ating puso nakatuon doon sa gantimpala. At ang sabi sa verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. So kapag ikaw ay matatag sa pananampalataya, lalaban ka sa buhay. Ano po? Sabi sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So ganun pala ang buhay. Kung ikaw ay tapat sa iyong layunin, sa iyong misyon sa buhay, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Alam namin napakahalaga po nang meron kaming layunin sa buhay o misyon. Ito po ang magpapagalaw sa amin. Ito po ang magmomotivate sa amin everyday. At makikita namin sa buhay na ito, may direksyon ang aming buhay at lagi kaming handa sa iyong pagparitong muli, Panginoong Hesus. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng layunin namin sa buhay na aalis ang aming takot, tumatapang kami. Dahil alam namin may dahilan kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.